Saan ba kayo nakarating? Tanong ni Lolo Bartolo pagdatingin na Rivain at Neftali sa bahay. Pumunta po kasi kami ni Rivain sa talon. Inabutan kami ng ulan doon. Tinuro niya sa akin ng kuweba. Doon po kami sumilong. Paliwanag ni Neftali sa kanyang lolo. Kapag kuwan ay nagpaalam si Neftali rito na ihahatid siya sa kanyang silid. Buhat-buhat siya nito dahil parang nahihina pa rin ang kanyang mga tuhod. Maligo ka pagkatapos ay magpalit ka na ng damit. Wika nito habang ibinababa siya sa kama. Sandali lang at tatawagin ko si Manang Luding. Pagkatapos niyon ay lumabas na ito ng kanyang silid. Tinarangkaso siya dala ng pagkababad niya sa ulan. Hindi umalis sa tabi niya si Neftali kahit may mga katulong naman na pwedeng mag-alaga sa kanya. Nakita niya kung gaano ito kaalaga sa kanya at kung paano ito nag-alala. Ipinangako niya rito na ililibot niya ito sa hasyenda kapag gumaling na siya. Nang tuluyan na siyang gumaling, ay niyaya niya ito sa maisan. Anihan na ng mais ng panahong iyon. Gusto niyang makita nito ang pag-aani niyon. Sakay ng mga kabayo ay nagkarera silang dalawa sa malawak na parang hasyenda. Pagdating nila sa maisan ay nagsisimula ng mag-ani ang mga trabahante. Niyaya siya nitong sumamang mag-ani. Napaisip siyang bigla sa sinabi nito. Hindi pa niya kasi nasubukang gawin ang mag-ani ng mais. Ngayon lang may nagyaya sa kanyang gawin yon. Nag-atubili naman ng ilang tauhan na payagan silang tumulong sa mga ito sa pag-aani. Pero nagpilit sila ni Neftali. Pinahiram na rin sila ng mga ito ng damit upang ipampatong sa suot nila. She didn't mind if she was far from being glamorous at that moment. Kahit napawisan na siya ay wala siyang pakialam. Seeing the admiration reflected in his eyes made her feel beautiful. Ang kasiyahang makasama ito sa isang simpleng gawaing hindi niya inaakalang mag-e-enjoy siyang gawin. It really surprised her. Inihaw nila ang ilan sa naani nilang mais nang magpagod sila at magutom. Pagkaraan ay niyaya naman siya nito sa palayan. Pagdating doon ay tamang-tamang nagtatanim ng palay ang mga magsasaka. By the mischievous gleam in his eyes, she knew that he wanted to get a shot at it too. Oh no, tanggi niya. Come on, Rivain, don't be a sport. Kinulit siya nito ng kinulit hanggang sa mapapayag na rin siya sa nais nitong gawin. Halata ang pagkagulat sa mukha ng mga magsasaka nang lumusong na rin sila sa sakahan at magsimulang magtanim. Mas naintindihan niya ngayon ang gawain ng mga magsasaka. Ngayon siya namulat na dapat niyang pahalagahan ang bawat butil ng kaning kinakain niya. Sa tingin pa nga niya ay hindi sapat ang bayad na tinatanggap ng mga ito sa hirap ng trabaho ng mga ito sa maghapon. Nang sumapit ang tanghali, ay niyaya siya ni Neftali na makisalo sa pagkain sa mga magsasaka. Halika, kunin natin ang dala nating mga pagkain, yakag nito sa kanya. You know what? Magiging mabuti kang amo para sa mga taga-asyenda. And then she pictured him manifesting order to all the workers while doing the petty job with them. Napangiti siya sa isipang yon. Why, thank you, anito. But these are your people, Rivain. Kailangan din nila ang simpatya mo paminsan-minsan. Try to know the nature of their job so you can appreciate them better. Nagpahuli siya sa paglalakad pabalik sa mahabang mesang nabubungan ng nipa. Sumalo na ito sa mga trabahador. Walang halong panggingimi ang pagkikihalubilo nito sa mga trabahante ng asyenda at mukhang kasundo rin ito ng mga tao. Sa ilang araw na magkasama sila ay marami na siyang magagandang katangiang nakita rito. And she knew that her heart was treading on a dangerous battlefield. But her heart was stubborn dahil tumitimo roon ang bawat magandang katangian ni Neftali at sinusubukang unawain ang hindi magagandang katangian nito kung meron man. Ngayon niya lang napagtanto na halos hindi na sumagi sa isip niya si Alex.
Tila masyado na siyang nalibang sa presensya ni Neftali para maisip pa ang dating kasintahan at ang paghihiwalay nila. Bago muling bumalik ang mga trabahante sa sakahan, ay tinawag niya ang atensyon ng mga ito. Alam ko kung gaano ninyo pinagyayaman ang lupain ng hasyenda at pinahalagahan ko ang lahat ng pagod ninyo para pagyamanin ang lupa. Hayaan ninyo, kakausapin ko si Lolo para madagdagan ang pasahod sa inyo, sabi niya sa mga ito. Hindi magkamayaw mga ito sa pagsisigawan. Nang tumingin siya kay Neftali, na sa mga mata nito ang pagsang-ayon sa mga sinabi na. Tinupad ni Rebane ang pangako niya sa mga trabahante. Kinausap niya ang kanyang lolo nang bumalik sila ni Neftali sa bahay. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para kumbinsihin ito. Ayaw niyang biguin ang kanilang mga tauhan. Napakalaki ng utang na loob nila sa mga ito kaya nananatiling matatag ang hasyenda. Hindi naman siya nahirapan sa pagkumbinsi sa abuelo. Sumang-ayon nito sa mga mungkahi niya. Niwala nga siyang narinig na pagtutol dito. Tila natuwa pa ito sa mga obserbasyon niya. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na ito sa kanila na magpapahinga na. Niyaya naman siya ni Neftali na magkape sa porch. Sa kabila ng maaliwalas na kalangitan ay malamig pa rin ang simoy ng hangin doon. Natutuwa ko sa ginawa mo. Anito nang maibaba sa maliliit na mesa ang tasa ng iniinom na kape. No, actually, ikaw ang nagmulat sa mga mata ko upang gawin ko ang bagay na yon. Nakangiting sabi niya. You helped me realize how much I should value our workers. Dati kasi ay halos hindi niya sinisilip ang mga gawain sa hasyenda. Mas maraming panahon ang ipinananatili niya sa Maynila kaysa roon. Kahit na ginawa ko naman yun, kung hindi mo talaga gusto, ay wala ring mangyayari. Anito, bago muling humigop ng kape. Pareho silang natahimik pagkatapos yun. Tanging ang ingay na lang ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Buo na ba ang pasya mo tungkol sa gustong mangyari ng mga lolo natin? Kapag kuwan ay tanong nito. Sa muli nitong pag-ungkat sa kasunduang yun, wala na siyang naramdaman ni Gapatak na pagtutol. Now she felt willing to be his wife and bear his kids. Now where did the thought come from? Anong maliit na tinig sa kanyang isip. Ipinilig niya ang ulo para itaboy ang isipang yon. Gustuhin ko mang tumutol sa kagustuhan niya ay wala akong magagawa. Is using emotional blackmail. Anya sa magaan na tono. Pinuntutan pa niya yun na mahinang tawa. Saka, pakaitakwil ako ni Lolo kapag hindi ako pumayag. Natawa na rin ito sa sinabi niya. Ikaw? Handa ka na bang magsakripisyo? Tanong dito. Magsakripisyo? I wouldn't call it that. Kung ganyan ba kaganda maging asawa ko, aba, matatawag kong isang magandang biyaya ito. Tila nagsasayo sa tuwa mga mata nito habang sinasabi yon. Hindi niya mahulaan kung nagbibiro ito o kung seryoso ito sa sinabi. Mas pinili niyang katigan ng huli. But she was disturbed when he momentarily stopped laughing and gave her a disturbing look. Hindi na siya gumawa pa ng paraan para alamin kung seryoso ito o ano. Natatakot siya sa hindi niya malamang dahilan. The surroundings seemed so romantic. His expression appeared romantic too. The moon illuminated his handsome face. Idagdag pa ang mabangong samyong isinasabog ng mga namumukadkad na mga bulaklak sa hardin. Kapag hindi naman nag-work ang kasal natin, meron na mga annulment, diba? Sabi niya kapag kwan. Nakita niya ang pagguhit ng galit sa mga mata nito at pagtutol. Dahil ba yun sa kanyang sinabi? But it was so fleeting that she thought she was only imagining things. Yeah. If we can show them that the marriage won't work, baka maisip din nila na absurd ang ideya nilang yon.
Pinanonood ni Don Bartolo sina Rivain at Neptali mula sa kanyang kwarto. Mukhang nagkakasundo naman ang mga ito sa pinag-uusapan. Looking at them now, he knew that his gut feeling was right. Tama siya sa isiping para sa isa't isa ang mga ito. Alam niyang magiging matagumpay ang buhay asawa ng mga ito. Naaalala tuloy niya ang pag-usap nila ng kaibigang si Fortune. May nais sana akong hilingin sa iyo, Fortune. Para na rin sa pagkakaibigan natin, nais ko sanang kumbinsihin mong apo mong mapakasal sa apo ko. Ha? Ano naman ang pumasok sa isipan mo at naimungkahi mong bagay na yan? Bakit? Ayaw mo pang maging isa na lang ang ating angkan? Isang paraan din ito upang mas lalo pang mabigkis ang ating pagkakaibigan. Pero Bartolo, napakatigas ng ulo ng apo kong si Neptali. Natitiyak ang hindi magiging madali para sa akin ang kumbinsin siyang pumayag. Nag-aalinlangan sabi nito. Nasa Singapore pa siya ngayon. Ewan ko nga sa batang yun kung bakit mas gusto pang doon magtrabaho. Mabuti nga at nakumbinsi kong bumalik na sinabi kong may problema ang kumpanya. Ang aking apo rin namang si Rivain ay may pagkasutil pero gagawan ko ng paraan. Gumawa ka rin ng paraan, Fortune. Kapag napapayag mo ng apo mo, I will give all the help you need. At saka, hindi rin naman lugi ang apo mo sa apo ko dahil maganda si Rivain. Kapag nagkakilala silang dalawa, natitiyak kong magugustuhan din siya ng apo mo. Gawin mo ang lahat, Fortune, para maging mag-asawa sila. Nakikiusap na sabi niya. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Nasaan niyo rin ito ang determinasyong maisa katuparan ang hinihiling niya. Mapait siyang napangiti, dala ng alalang iyon. Ayaw na sana niyang idamay ang kanyang kaibigan sa kanyang problema, ngunit kailangan. Kahit nasabihin pa siya nitong wala siyang kwentang kaibigan, ay alam niyang maiintindihan din siya nito balang araw. Kailangan lang niya ang mag-aaruga sa kanyang apo. At unang kita pa lang niya kay Neptali ay nakita na niya ang tatag ng kalooban nito at ang prinsipyo nito sa buhay. Sa piling nito ay nakikita niya ang seguridad ng kanyang apo. Kahit na mamuhi ang mga ito sa kanya dahil sa manipulasyon niya, ay hahayaan na lang na muna yon. Para sa kabutihan ng lahat, ang ginagawa niya, balang araw ay maiintindihan din siya ng mga ito.